Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang JD Malanda, sabi niya dito, 'di ba sa interview sinabi nila na sabay silang magpapahinga sa showbiz, pero ang pakiramdam ko magsasarilian sila ng movie. 'Di ba bumili ng camera si Paulo? Yes, tama po kayo dyan, Ginang JD Malanda. Pwede rin pong mangyari po yan since si Paulo talaga gustong-gusto pong mag-director or gustong-gustong maging director dahil nga po minamaster niya na po mga kakimpaw yung ganitong profession kasi 'di ba ang dami niyang mga mamahali na lens. Pinapahiram niya po ito sa mga cameraman or sa mga nagde-direct ng movie nila ni Chinita Princess, 'di ba? Tapos nag-aaral na rin po siya kaya hindi malapong mangyari na pagdating ng panahon, si Paolo ay maging director na at iwanan na nga itong showbiz. Hindi naman totally iwanan, kundi lilipat lamang siya ng profesyon like actor to director. Ganyan po mga kakimpaw, no? Tapos sila yung gagawa po ng movie nilang dalawa ni Chinita Princess, 'di ba? Producer slash director. O san ka pa mga kakimpaw? Mas malaki kaya ang kita pag ikaw yung producer slash director ng inyong movie, 'di ba? Solo nyo yung kita ninyo. Unlike sa artista, nabibigyan ka lang ng isang parte pero hindi mo makukuha yung milyon-milyon na kinita ng movie mo. So, ganyan po ang kaibahan mga kakimpaw ng producer at artista. Kaya pala itong si Paolo talaga namang hinahanda na ang sarili sa hinaharap. Pine-prepare niya na po mga kakimpaw ang mga mangyayari. Talagang planado lahat. So iba talagang kumilos si Paolo Avellino, planado para sigurado. So maraming salamat po sa inyong komento. Jen D. Malanda, God bless po sa inyo and babuhay kayo. So, eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa usapan ngayon sa mundo po ng social media, ang tungkol nga sa picture or resibo ng Kim Pao sa Taiwan. Yes, sabi nga po dito ng isang page, next year na siguro ang resibo sa Taiwan. New York daw muna. So yes mga kakimpaw, baka sa mga susunod na buwan pa po yan ilalabas ni Chinita Princess and ni Paolo. Alam niyo na magaling po masyado magtago si Kim and Paolo para po ingatan syempre yung relationship na meron sila at yung privacy na sobra talaga nalang iniingatan. Basta ang mahalaga mga kakimpaw, pag nawawala si Paolo, kasama na doon si Janita Princess sa pagkawala niya, 'di ba? Ganyan po talaga si Kim and si Paolo. Talagang magugulat ka na lang na wala yung isa. Tapos abangan mo yung isa, wala din. O, 'di ba mga kakimpaw? Doon pa lang dapat maging panatag na po tayo. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol naman dito sa inilabas po na picture ni Chinita Princess sa kanyang Instagram story mga kakimpaw na talaga namang pinag-usapan na naman ngayon sa mundo po ng social media. So ano ba yung picture na yan mga kakimpaw? Meron po kasing nakita dito sa mga shinare ni Kim Chu na picture na may nakalagay na place. Meron diyang selfie, may food, may screenshot, random, favorite, tapos may place. Ngayon, sa place na yun, mukhang construction daw ng bahay ni Kim and ni Paolo. Kasi makikita dito, sobrang lawak mga kakimpaw, nakakalula po ang laki nung pinapagawa po dyan or yung construction dyan mga kakimpaw. Kaya napatanong itong mga Kimpaw fans sa social media. Sabi nga dito ni Ma'am Gemma, sem-sem na sila nag-post ng mga ganito. Curious talaga ako. Then sa X, nakapost na rin ito mga kakimpaw. And syempre, nagbabasa po ako ng mga komento kung ano yung mga sinasabi doon. And binabasa nga ako na marahil ito daw po yung renovation ng bahay ni Chinita Princess.
Meron din nagsasabi na marahil ito po ay another pop-up store ni Kim Chu na kung saan ay para sa House of Little Bunny. Kung inyo natatandaan mga kakimpaw, inasikaso po ni Chinita Princess sa Zamboanga City yung isang pop-up store. Nakita po siya ng ilang netizen doon at meron pa nga pong nakapag-video, di ba? So possible na dun po yun mga kakimpaw, yung construction na pinapagawa pong commercial ni Trinita Princess. So possible na for business ata to mga kakimpaw, pero pwede rin naman pong house renovation ito kasi kung inyong mapapansin sobrang lawak sobrang luwang mga kakimpaw na para bang ito po ay sala. Ewan ko ba kung ano pang design nito mga kakimpaw. Pero kung inyong titingnan, ang daming kwarto ha. Parang commercial din, na parang house renovation. So kung ano man po ang katotohanan mga kakimpaw dito po sa pinapatayo ni Chinita Princess na to, kung bahay ba to or kung business niya ba to para sa House of Little Bunny, congratulations sa iyo Chinita Princess. And syempre kay Paolo Avellino kasi syempre another blessings at opportunity na naman ito para kumita kayo and hopefully itong House of Little Bunny ni Chinita Princess ay mabili na sa lahat ng SM store dito po sa ating bansa. Sana maging available na yan para mas accessible sa lahat ng mga mamimili mga kakimpaw. 'Di ba? Kasi kayang-kaya naman ni Chinita Princess yun. Nung nakaraan nga po, nakipag-ugnayan na siya sa headquarter po ng SM Retails and mukhang inaasikaso na ni Kim Chu yung paglalagay nga ng kanyang mga bag sa lahat ng SM store dito po sa ating bansa. And also, kung house construction naman ito, hindi na po yun nakakagulat mga kakimpaw. Kasi talagang ramdam naman natin na talagang hinahanda na po ni Kim and Paolo yung kanilang mga sarili sa mga ganitong mga pangyayari. 'Di ba? Planado po lahat mga kakimpaw, tahimik po silang kumikilos. Ganyan po talaga sila Kim and Paolo kasi nga po natuto na sila. Nasanay na sila na tahimik at payapa ang buhay pag walang inilalabas na ingay sa mundo po ng social media kasi silang dalawa lang din naman po ni Paolo yung nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Pag nagka-problema, sila din po ang aayos niyan. Kaya naman mainam nga na hindi na ito inilalabas at pinag-uusapan sa social media. So bahala na yung mga Kimpo fans manghula kung ano ba yung nangyayari sa kanila sa likod ng camera. So ganyan po ang mindset ng Kim Pao and igalang natin ang kanilang katahimikan kung nasaan man sila ngayon or what. Basta masaya tayo. Kasi syempre, masaya din po ang ating mga iniidolo sa likod ng camera. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.